depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Halos lahat naman ng pagkakataon, ikaw yung gustong humabol eh. Kasi ikaw talaga yung nagmamahal eh. Kaya nga kinlik mo tong video na to eh. Pero at the same time, kaya mo kinlik tong video na to is para matutunan mo din kung paano naman baligtarin yung sitwasyon. At siya naman yung humabol sa'yo, di ba? Parang unfair naman, laging ikaw yung taya, di ba? Parang langit lupa yung laro, tapos ikaw lagi yung taya. Parang tagu-taguan, tapos siya lagi yung nagtatago, tapos ikaw naman yung laging gumagawa ng effort para humabol. Gusto nating baliktarin yung sitwasyon. Kasi nakakaumay na sa ganyang sitwasyon eh. Kaya I recommend na tapusin mo tong video na to so you will learn a lot of things from this lesson. Dahil nandito lang yung lesson na yun. Huwag kang mainip. Sayang naman yung matututunan mo, di ba? Kung maiinip ka lang. Let's have a discussion about this one. Nag-start ang lahat nung nanlamig siya or probably nag-cheat siya or kung ano-ano man ang nangyaring kabulsitan sa kanya na tipong yung attraction mo is hindi na enough para magstay siya. Kasi parang ang dami na niyang desisyon, parang lusaw ka na sa isip niya, yung buong personality mo sabog na, parang hindi na niya kaya magstay talaga. So because of that, parang naiisip na niya na gusto na niyang umalis at manlamig. And because of that, ikaw naman, parang naipit ka sa sitwasyon, lalo ka ngayong na titrigger na maghabol kasi parang tinamaan niya yung pride mo na hindi mo kasi gusto yung pakiramdam na na-reject ka eh. Di ba? Parang gusto mong siya naman yung umaccept sa'yo para matapos lang yung rejection issue mo. Parang sa sarili mo napahiya ka, parang bumaba yung self-esteem mo, parang feeling low value ka dahil sa nangyari. And because of that, it feels sucks. I know. That is why this strategy will work for you. Absolutely, it will work for you. First method natin dito, hindi naman talaga siya technique na sobrang lupit na technique. Napaka-basic lang niya. Ito yung tinatawag nating self-respect. Kapag kasi yung self-respect nawala yan, halos nawala ka na ng buo. Kaya ako, lagi kong ina-advise na ang self-respect is pinaka-fundamental siya. Kapag narespeto mo sarili mo, everything will follow na lang. Lahat na ng technique kasi susundan na yung self-respect eh. Kaya kapag nag-build ka ng self-respect, para ka na rin nag-build ng pundasyon mo sa isang mataas na building na itatayo mo. Napaka-strong power ng self-respect. And that is why a person is really, really attractive. Kahit lumipas pa ang 100 years or 1,000 of years, hindi na magbabago ang salita self-respect. Kahit anong klaseng evolution pa ang mangyari. Basta meron tayong self-respect, ito yung teachings na unchangeable. Dahil ito yung forever na magre-retain. Once na nirespeto mo sarili mo, dun magi-start ang lahat. Yun yung magiging kaboom. At number 2 naman, ito naman yung generic na self-improvement, pero hindi natin gagamitin ng self-improvement ngayon dahil masyado na siyang common na advice. Kaya gagamit na lang ako ng ibang term, pero self-improvement pa rin siya. Ito yung tinatawag nating value improvement. Yung self-improvement kasi common naman yan. Yung mag-exercise ka, gagaan yung pakiramdam mo, financial thing. That's a common thing. So and so, marami tayong mapag-uusapan regarding self-respect. Regarding self-improvement, I mean. Pero merong isang self-improvement na talagang it's all about your own value. Kumbaga sa movie, dati kang extra-extra o kaya side character. Ngayon, ikaw na yung magiging heavy one. Ikaw na yung magiging bida. Ikaw na yung magiging the one. Diba? So, paano nga ba ma-improve ang value or yung value para mataas din attraction mo? Tama? Kasi kung titignan nyo, like example, bag ng Louis Vuitton. Ang isang bag ng Louis Vuitton, pwede mo siya mabili ng 300 pesos dyan sa may Tiangge o kaya dyan sa bangketa, sa Divisoria. Pwede mo siya mabili ng 300 lang. Pero meron talagang tunay na Louis Vuitton na umaabot na 70,000 or 100,000. Yung iba nga mas mataas pa dun eh. Pero parehong Louis Vuitton lang. Yung ibang Louis Vuitton, fake kasi sila. Kaya wala silang value. Pero yung ibang Louis Vuitton na tunay, sila yung may value. Pero same lang ang itsura. Same lang ang design. Same lang naman kung pagkukumpara mo din. Pero pinagkaiba nila is yung original at yung fake. Nagkakaroon sila ng kaibahan pagdating sa pride at pagdating sa value. So, paano mo itataas itong tinatawag nating self-value? That is why you need to improve intellectually. You need to become more and more social
genius pagdating dyan. And aside from social genius, kailangan mo mag-improve in terms of your own personality na you will become more of a fun person, yung tunay, yung hindi nadadala, calm person, collective person, a very type of person na talagang kahanga-hanga. And this one is really hard. Madaling gumamit ng no contact rule. Madaling mag-self-respect. Pero yung value mo, patataasin mo siya. True personality yan. Mas mahirap yan. Kasi mataas na level ng discipline ang kailangan mo. Mataas na wisdom ang kailangan mo. Kung paano gawin yan, maraming method yan ng self-improvement about intellectually to improve intellectually. Huwag mo masyadong maliitin ng sarili mo na hindi mo kaya. In fact, kayang-kaya mo mag-improve intellectually speaking. That is why I advise you na embrace this kind of method na you should improve intellectually speaking. And when you do that, you will improve your value. At kapag na-improve mo ang value, matataas mo ang importansya mo and attraction mo. And then number 3, ito pinakamalupit, charisma. Yan na yung bagay na nagiging miracle sa lahat. Kasi when you improve your charm, hindi lang ex mo maaakit mo eh. Halos lahat, pati crush mo, pati type mo, babae man, lalaki ka man o babae ka man, you can attract almost everything. It is because of this charm. It works like magic. At natututunan mo to by behaviorally changes as well. May improve mo yung leadership mo, yung value mo. If you will show that you are not needy, na hindi ka laging nangangailangan ng pag-ibig, hindi ka masyadong madrama, like you are very straight to the point person, nagiging ideal ka. Kaya instead na may stress ka about yourself, why don't you stress out yourself how to improve your charm and how to develop it into the next level na tipong kayang-kaya mo talaga mangakit dahil lang sa charm na to. I'm not saying na kailangan mo maging cringe na maging seductive guy or seductive girl. No, that's not my point. Maybe charm is enough. At ito ang pinakalaman ng video na to. Self-respect, value improvement, at charisma. You need to develop that 3 things for you. Para hindi naman ikaw yung laging humahabol. Para at least ikaw naman yung humahabol. For one-on-one coaching or advice, diretso na kayo sa Facebook page natin na Philippine Dating Coach. Message nyo kami doon. And you will talk to my secretary para pa-send ang yung appointment. Thanks for watching.